Magandang gabi Pilipinas, sa detalye ng ating mga balita. Dahil sa walang patid na pagsilit ng presyo ng mga produktong petrolyo, 7 bilyong pisong fuel subsidies ang inihirit ng Kamara sa Malacanang para sa mga PUV drivers, mga mangingisda at mga magsasaka. Si Vic Sumintak para sa balita. Dahil sa hindi maawat na linggo-linggong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa, hiniling ni House Minority Leader Marcelino Libanan sa Malacanang na maglaan na ng 7 bilyong pisong pondo para sa fuel subsidy sa mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mangingisda at magsasaka. Sinabi ni Libanan na panahon ng ayudahan ng gobyerno ang mga sektora na direktang tinatamaan ng fuel price adjustment. Ayon kay Libanan, ang kailangan ng mga nasa transport sektora ay 5 bilyong pisong fuel subsidy at sa mga mangingisda at magsasaka ay 2 bilyong piso. Inihayag ni Libanan na mayroon namang pondo ang gobyerno mula sa national budget na nakalaan para sa fuel subsidy para sa transport sector maging sa mga mangingisda at magsasaka. Niliwanag ni Libanan na pinuna ng Kongreso ang underspending ng gobyerno sa nakalipas na second quarter ng taong kasalukuyan, kaya may mahuhugot na pondo para sa fuel subsidy sa mga apektadong sektora ng nagaganap na oil price increase sa bansa. Ibinunyag ng mambabatas na sa ilalim ng 2024 proposed national budget, mayroong karagdagang 3.5 bilyong pisong pondo para sa fuel subsidy ng gobyerno sa mga apektadong sektora, kung saan 2.5 bilyong piso para sa mga tsuper ng pampublikong sasakyan na ipapamahagi sa pamagitan ng Department of Transportation o DOTR at 1 bilyong piso para sa mga mangingisda at magsasaka na idadaan sa pamagitan ng Department of Agriculture o DA. Ang mga modern jeepney at UV Express ay makakatanggap ng 10,000 pisong fuel subsidy, 6,500 pesos sa iba pang public transport, 1,200 pesos sa mga delivery drivers at 1,000 pesos sa mga tricycle drivers. Vic Sumintak para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Kaugnay nito, agad namang nagpaliwanag ang Department of Budget and Management na may pondong nakalaan para sa hirit na fuel subsidy. Katwiran pa ng DBM, sinasabing nais umano ni Pangulong Bongbong Marcos na maipamahagi kaagad ang nasabing fuel subsidy sa lalong madaling panahon. Si Eden Santos para sa report. The funding is available. Ito ang binigyang diin ng Department of Budget and Management o DBM sa harap ng patuloy na pagkabinbin ng fuel subsidy para sa mga operator at tsuper na apektado ng patuloy na mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman na kailangan munang maglabas ng Joint Memorandum Circular ang Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board bago nila ilabas ang 3 bilyong pisong budget para sa fuel subsidy. Tista called me last week. Sinabihan na po namin siya that kailangan matapos na po nila yung yung JMC nila. And then, wala namang masyadong amendment dun sa JMC nila. I think they can use the previous JMC yata eh. And then, sign it. And then submit to us. We will release the budget. Binigyang din ng kalihim na nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad ipamahagi ang ayuda sa public transport sector, subalit kung wala pa ang JMC na hinihingi sa batas, ay hindi nila basta mailalabas ang pondo. And the President, what does he have to say about this, ma'am? Siyempre po si Presidente, pag gusto po niya, pag nasa budget po, kailangan magamit kaagad. So, yun po. Sana po mailabas namin kaagad pag meron na po yung requirement per GAA. Patuloy namang umaasa ang mga operator at tsuper ng mga pampublikong sasakyan na agarang maibigay ang fuel subsidy lalo't wala pang katiyakan ng Department of Energy kung magkakaroon ng rollback sa presyo ng langis sa mga susunod na linggo. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Samantala, pinabibilisan ng pamahalaan ang paglalabas ng kautusang magbibigay ng fuel subsidy para sa mga public utility drivers na pangunahing apektado ng linggo-linggong oil price hike. Si Celine Dorado para sa balita.
Pinamamadali na ng gobyerno ang paggawa ng circular para sa pamimigay ng ayuda sa mga public utility driver. Ito'y sa harap ng sunod-sunod na oil price hike. Sinabi ni Department of Energy Director of Oil Industry Management Bureau Attorney Rino Abad na aabot sa 3 billion pesos ang inaprubahang pondo ng Kongreso para sa Pantawid Pasada program. Pampitong linggo na ng patuloy na pagsilit sa presyo ng produktong petrolyo at ang nakikitang dahilan ay ang pagbawas ng supply ng Russia at Saudi hanggang 2.5 million barrels kada araw ang nababawas na oil supply sa bansa dahil sa shortage. So yan po yung sitwasyon natin at again, ang tsansa po natin ito na magbago ay doon lang po sa pagbaba siguro ng demand. Unfortunately, itong bare months, ito po yung mga months kung saan tumataas naman po ang demand. Ang Department of Energy ay tuloy-tuloy naman sa larangan ng pag-i-explore na yan. May mga agreements na po tayo, pumapasok na po yung farm areas. Isa pa hong malaking challenge ang nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Desyembre pa maaaring bumaba ang presyo ng gas, kaya't inabisuhan ng DOE ang publiko na magtipid at tangkilikin ang mga promo ng mga pribadong sektor. So, unang-una para sa mga private sector naman, i-avail nyo rin po ang mga promo programs ng oil companies. 2 to 4 pesos po per liter. Hindi naman po kasi kayo kasali doon sa subsidy program ng Pantawid Pasada. So dito na lang po kayo sa promo programs ng mga oil companies. Celine Dorado para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Samantala, naghain na ng petisyon para sa 5 pisong dagdag pasahe sa jeep sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTRRFB at ang mga transport group na kinabibilangan ng AltoDAP, Akto at Pasang Mazda kaninang umaga. Habang dagdag na piso para sa susunod na kilometrong biyahe ng jeep at pisong provisional fare increase, hinihingi rin ng 3 grupo. Nauna nang inihayag sa programang Responde sa radyo ni Obet Martin, ang presidente ng Pasang Mazda, ang mga gagawin nilang aksyon para sa pagsusulong ng petisyon kaugnay sa dagdag pasahe. Iginiit ni Martin na kailangan na maaprubahan ang hiling nilang dagdag pasahe matapos na muling tumaas ang presyo ng produktong petrolyo. Sa ngayon, ani ay aabot na sa 400 piso ang nawawalang kita kada araw sa bawat jeepney driver, kung saan hindi na sapat ang kanilang kita para maitawid ang pang-araw-araw na pamumuhay ng kanilang mga pamilya. Sa iba pang balita, isinisi sa International Market and Department of Agriculture kung bakit mataas pa rin ang presyo ng bigas sa bansa. Alamin kung bakit sa report ni Vic Sumintak. Wala sa kontrol ng Pilipinas ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas. Ito ang inihayag ng Department of Agriculture o DA sa ginagawang pagdinig ng House Committee on Appropriations sa pondo ng ahensya para sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 167.5 billion pesos. Sinabi ni Agriculture Undersecretary for Planning and Regulation, Mercelita Zumbilya, na nakakaapekto sa mataas na presyo ng pangunahing butil ang mataas na presyo ng bigas sa international market, ganon din ang local price ay mataas din dahil sa epekto ng mataas na presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. The reason for the spike of the prices is really from various factors, Honorable Congressman. You know, it's being influenced by by the global prices, which has a spike over time, and also local prices, the farm gate prices, which has also risen, over the last year, primarily from the input cost prices. Kaya tumaas po yung ating farm gate prices. Kaya talagang and then yung atin pong the reason why we need to import, medyo manipis po yung ating stocks ngayon. And we want to really ensure that we have enough in case, before the harvest season comes, in case there are eventualities that, we could not, that we need to respond to. Inihayag ni Zumbilya na maaaring bumaba ang presyo ng bigas kapag pumasok na ang panahon ng anihan sa buwan ng Oktubre hanggang Nobyembre.
Niliwanag ni Zumbilya na hindi rin maiiwasan ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng bigas sa ibang bansa dahil masyadong manipis ang supply ng bigas sa bansa. Binanggit ni Zumbilya sa record ng DA, ang rice supply buffer stock ng Pilipinas ngayong Agosto ay tatagal lamang ng 39 days at sa buwan ng Setyembre ay 44 days. Batay naman sa monitoring ng DA, ang presyo ng bigas sa mga groceries at palengke ay nasa 41 pesos hanggang 56 pesos ang kada kilo. Vic Somintak para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Naghihimutok ang mga magsasaka dahil tila walang silbi sa kanila o naitulong man lang ang National Food Authority. Gayong pinalaki pa ang pondo nito para bilhan ang mahihirap na mga lokal na magsasaka ng bigas, mas inuna pa nga ang importasyon ng bigas. Si Vin Pascua sa report. Wala umanong ginawa ang National Food Authority o NFA sa procurement ng palay. Ito ang iginit ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG kasunod ng pahayag na buwagin na ang nasabing ahensya. Sa panayam ng Net25, sinabi ni SINAG President Engineer Rosendo So, itinaas ng gobyerno ang pondo ng ahensya para matutukan ang procurement ng palay at makatulong ito sa mga magsasaka. Ang mandato ng NFA is to buy palay. No? Ang problema kung makita natin yung record ng PSA na prinisenta ng DA sa Kongreso last week, lumalabas ang average price ng buying price of palay last year up to May 2023 is around average of 19 pesos. Ibig sabihin, may makakabili, may palay na binebenta sa mga ibang probinsya na 18 pesos, 70 pesos. May mga palay na nabebenta sa 21, 22 pesos. So dapat yung NFA is pupunta dun sa mga lugar na nasa 17, 18 pesos para matulungan ng ating mga magsasaka. Anya, kung itinuloy ng NFA ang procurement, magagamit ito sa ilang pagkakataon, kabilang na ang pagtama ng kalamidad. May nalalabi pa umanong pondo ang ahensya na magagamit sana para rito. Nung tinanong natin kung anong budget na naiwan ng NFA, lumalabas sa 8.5 billion pa ang budget ng NFA na procurement ng palay na hindi sila bumili, no? So last year kasi ang pondo lang ng NFA is 5 bilyones. Ito is dinagdagan ng ating Pangulo, ginawang 9 bilyones para bumili sila ng palay. Tulungan ng ating mga magsasaka. Pero ang nangyari, hindi sila bumili ng palay, no? So ito sana, kung nakabili sila ng first quarter ng palay, ngayon may bibigay nila sa mga calamities, binebenta yan sa LGUs and other DSWD, no? And yung pera na makokolekta ulit, mabibili ulit nila ng palay. Nakikita naman ng SINAG na dapat ay may managot sa issue ng palay procurement na ang intensyon umano ay magsagawa ng importasyon ng bigas. Kung hindi bumili yung NFA ng palay, sasampahan natin ang kaso dahil same, no? Ang intention is gusto mag-import. Yun ang nakikita natin. Kasi ang in-announce nila, imagine ang NFA pa nag-announce, ang stocks na lang namin is 1.4 days. Di ba? Nag-create pa sila ng panic. Dahil which, hindi naman nila yung function na mag-distribute sa buong consumer. Vin Pascua para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, tapat. Samantala, ikinalulungkot ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpanaw ng isa sa pinaka-maaasahan niyang miyembro ng gabinete, walang iba kundi si Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople. Para kay PBBM, nawalan siya ng isang mabuting kaibigan at nawalan ang Pilipinas ng isang mahusay na kalihim. Makibalita tayo live kay Eden Santos. Eden? Yes, Ricky, ikinagulat nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang biglaang pagkamatay ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople.
Sa ambush interview kay PBBM pagkatapos ng kanyang pagbisita sa isang planta ng mga sasakyan sa Santa Rosa, Laguna, ay kita ang kalungkutan sa kanyang mukha nang malaman ang pagpanaw ni Ople. Ayon sa Pangulo, nawalan siya at ang bansa ng isang mabuting kaibigan. Inanunsyo kaninang 1:00 ng tanghali, August 22, ng Department of Migrant Workers ang pagkamatay ni Secretary Ople. Bagaman hindi sinabi ang sanhi ng kanyang pagpanaw, si Ople ay nakikipaglaban sa sakit na breast cancer. Yes, it's a very, very sad news. I have lost a friend. The Philippines has lost a friend. Secretary Tuts is a special person, and with a deep compassion, really, for the people that she had to care for, namely the migrant workers. Dagdag pa ni PBBM na malaking kawalan si Ople sa gobyerno at sa Pilipinas dahil na rin sa kanyang galing. Anya, minana ng kalihim ang husay at pagiging matulungin nito sa kanyang ama na si dating Senator Blas Ople. It's a big loss. Ang galing-galing ni Secretary Tuts. She very much followed in the tradition of Blas Ople, of excellence, of compassion. It is a great loss for all of us. It is a great loss for all of us who called her my friend. It is a great loss to the Philippines for the service that we know she would still have rendered. Samantala, inanunsyo ni Budget and Management Secretary Amina Pangandaman ang paglalaan ng BBM administration ng mahigit 2 bilyong piso sa panukalang 2024 national budget para matulungan ang mga cancer patient. Binigyang diin ni Pangandaman na ang paglalaan ng budget para sa pag-iwas, paggamot at pagkontrol sa mga non-communicable diseases tulad ng cancer ay patunay na isa ito sa mga pangunahing prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ng kalihim na 18,695 cancer patients ang makikinabang sa 1.024 billion pesos na pondo sa ilalim ng Prevention and Control of Non-Communicable Diseases na sasaklaw sa pagbili ng 61 iba't ibang gamot sa cancer. Bilang karagdagan sa Cancer Control Program, ang 1 billion ay ilalaan sa Cancer Assistance Fund para masubsidize ang tuloy-tuloy na tulong medikal para sa 6,666 na mga pasyente ng cancer na nakarehistro sa 31 cancer access sites sa buong bansa. Layunin ng CAF na punan ang financial gap sa cancer diagnostics at laboratories na hindi saklaw ng PhilHealth. Ang pagpaplano, ang market research natin para mabili natin yung mga goods and services. Pag hindi po tama ang pagpaplano natin, magre-result lang po yan ng failed bidding. Pag nag-fail bidding po tayo, tatagal, hindi po natin mabibigay kaagad yung serbisyo para sa taong bayan. Ricky, naantabayanan na lamang ng mga kagawad ng media sa Palasyo ng Malacanang ang magiging announcement ukol sa kung kailan ba dadalaw sa burol ni Secretary Ople si Pangulong Marcos. Ricky? Maraming salamat, Eden Santos. Liderato ng Kamara nagpaabot na ng pakikiramay sa pamilya ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Tuts Ople. Si Vic Sumintak sa balita. Isang malaking kawalan sa bansa at mga migrant workers ang pagkamatay ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Susan Tuts Ople. Sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na makasaysayan ang pag-upo ni Secretary Ople sa DMW dahil siya ang kauna-unahang kalihim ng DMW na isinabatas ng Kongreso. Ayon kay Romualdez, kilala si Secretary Tuts sa pagmamalasakit sa mga migrant workers na kanyang minanapa sa kanyang ama na si dating Senate President Blas Ople na nanilbihan din bilang Secretary ng Department of Labor and Employment. Ayon kay Romualdez, ipinagluluksa ng Kamara ang pagkamatay ni Secretary Tuts Ople. Vic Sumintak para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.
Sa iba pang balita, posibleng bumaba ang bilang ng mga tambay noong Hulyo dahil sa pagsisimula ng panahon ng tag-ulan kung saan marami ang nakapagtrabaho sa pagsasaka. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, pwedeng maitala sa 4.3 hanggang 4.4% ang bilang ng walang trabaho noong Hulyo na mas mababa kumpara sa 4.5% noong nagdaang Hunyo. Si Bin Pascua para sa report. Posibleng maitala ang unemployment rate o bilang ng walang kayod sa 4.3 hanggang 4.4% sa Hulyo na mas mababa sa 4.5% noong buwan ng Hunyo. Ayon kay Michael Ricafort, ang Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation, dahil sa panimula ng tag-ulan, nadagdagan ang planting activities ng 25%. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang unemployment rate noong Hunyo ay nasa 4.5%, umaba mula sa 6% pagtaya sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Gayunman ay mas mataas ito sa 4.3% noong Mayo ngayong taon. Ayon kay Ricafort, ang offsetting risk factors ay kinabibilangan ng ilang pinsala ng bagyo noong huling bahagi ng Hulyo, lalo na sa hard-hitting agricultural areas sa Northern at Central Luzon, gayon din ng mga bagong graduate na maaaring makadagdag sa unemployment rate. Dagdag pa ng ekonomista na madaragdagan ng produksyon ng manufacturing at iba pang business activities. Vin Pascua para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, tapat. Abangan, Senado nagsagawa ng investigasyon sa kaso ng kasambahay na minaltrato ng amo. Pagtakas ng bilibid inmate na si Michael Cataroha ni-reenact sa mga senador. Yan ang tinutukan ni Mean Corvera at Moira Encina. Ang detalye sa pagbabalik ng Mata ng Agila, Primetime. This portion? Hello, Kanet 25! Sa darating na August 30 po, iniimbitahan namin kayo na panoorin ang Monday First Screening. Kasi palabas na po ito sa 100 cinemas sa buong bansa. Nako, promise po, pag pinanood ninyo to, hindi lang kayo matatawa, magagalit, mag-iiyak, mai-inspire, ma-inlove ulit. Mas marami, it's a roller coaster ride of emotions. So sana po suportahan ninyo itong pelikulang ito, ang pelikulang Pilipino. Sana po panoorin ninyo and see you sa Monday First Screening. Balik sa ating mga balita, kumpiyansa ang Department of Education na maaabot nito ang target na 28.4 million na mag-aaral na papasok sa mahigit 44,000 na pampublikong paaralan at mahigit naman sa 12,000 na private schools sa buong bansa. Katunayan, iniulat ng DepEd na ilang araw bago ang pasukan sa public school, pumalo na sa mahigit 16 million ang mga nag-enroll. Si Jim Tejano para sa balita. Ilang araw bago ang pasukan sa mga pampublikong paaralan, mahigit 16 na milyon na ang nag-enroll batay sa pinakahuling tala ng Department of Education o DepEd. Sa bilang na ito, pinakamarami ang naitalang nag-enroll sa Region 4A na nakapagtala ng 2,858,606 na sinundan naman ng National Capital Region o NCR na may kabuuang 2,220,470 na enrollees, habang 1,868,161 naman ang naitala sa Region 3. Target ng kagawaran na mahigitan ang naitalang nag-enroll noong school year 2022-2023 na may mahigit 27.1 million students mula sa pampubliko at pribadong paaralan sa 17 rehiyon sa bansa. Kumpiyansa ang DepEd na maaabot nito ang target na 28.4 million na mag-aaral na papasok sa 44,931 pampublikong paaralan at 12,831
162 private school nationwide. Ayon sa DepEd, magpapatuloy ang enrollment hanggang August 26 na umaasang madaragdagan pa ang bilang ng mga enrollees. Ayon pa sa ahensya, maaari ding magpatala ang mga nagnanais pumasok sa Alternative Learning System o ALS sa mga Barangay Community Learning Center o sa pinakamalapit na paaralan. Magugunita na ang opisyal na pagbubukas ng klase sa public school ay sa darating na August 29, 2023 at inaasahang aabot sa mahigit 28 milyong estudyante ang mag-e-enroll ngayong school year 2023-2024, habang ang pribadong paaralan ay pinayagan ng magbukas sa unang Lunes ng Hunyo, subalit hindi maaaring lumagpas sa huling araw ng Agosto, base na rin sa Republic Act 11480. Jim Tihano, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Ipinagpatuloy na ng National Printing Office ang pag-imprenta sa replacement ballots na gagamitin para sa barangay at sangguniang kabataan election sa Oktubre. Ito ay matapos pansamantalang suspindihin ang printing kahapon nang magkaroon ng problema sa power supply na nakakonekta sa linya ng mga CCTV sa lugar. Ayon kay Attorney Rex Ledianco, tagapagsalita ng COMELEC, ang ginamit na lang ay mga kamera ng pole body para lang matiyak na nakikita pa rin ang lahat ng proseso ng pag-imprenta ng balota. Ang paglilimbag ng mga balota para sa halalan ay live na napapanood sa social media pages ng Commission on Elections para masiguro ang transparency sa proseso at mapawi ang anumang pangamba. Nasa 1.7 milyong balota ang imprentang replacement ballots. Ito ay para sa Baliwag at Carmona na ngayon ay lungsod, Maguindanao na hinati sa 2 probinsya at 10 Embo barangays na mula sa Makati ay sakop na ngayon ng Taguig City. At maliban sa gun ban, ipatutupad ng Commission on Elections sa unang pagkakataon ang money ban sa idaraos na barangay at SK elections sa October 30. Sa ilalim nito, ipagbabawal ang pagbibitbit at pagbabiyahe ng 500,000 piso pataas 5 araw bago ang eleksyon. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Ngayong papalapit na ang barangay at SK elections, hindi na lang baril at mga deadly weapons ang target ng COMELEC checkpoint. Ipatutupad na rin ng ahensya ang money ban bilang bahagi ng kampanya laban sa vote buying. Sa ilalim nito, bawal na ang pagbibitbit at pagbiyahe ng kalahating milyong piso pataas 5 araw bagong halalan sa Oktubre 30. Hindi po natin pipigilan ang pag-withdraw ng mahigit 500,000. Ang ating pong ipoprohibit at ipapani siya yung magpagdadala ng 500,000, lalo na pag pumasok yung period ng kampanya. Yan po naman yung panahon ng pamimili ng boto. 2015 pa nang ilabas ng COMELEC ang resolusyon ng money ban. Ngunit may mga kumwestiyon dito sa Supreme Court. Pero hanggang sa ngayon, wala pang inilalabas na desisyon ng Korte para pigilan ang implementasyon nito. Nilinaw naman ng COMELEC na may mga exemption sa nasabing patakaran. May mga exemption po, lalo't-lalo na meron po mga tao na talagang sadyang dapat may daladalang pera na ganun kalaki, katulad ng cashier, katulad yung nagpapasweldo sa mga kumpanya, at kinakailangan yung mayroong mapapakita lang sa atin na employees ID o yung mismong yun ang kanilang ginagawang tungkulin sa kanilang mga opisina. Sa harap nito, nangako naman ng PNP na mahigpit nilang ipatutupad sa mga checkpoint ang plain view doctrine. Ang pagpapatupad niyan ay yung parang plain view doctrine, kung saan ang ating mga kapulisan ay mag-i-inspect ng mga sasakyan sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa loob ng sasakyan. Pinagbabawal yung pagsasaliksik at yung paghalugog. So kung makikita lamang na mayroong dahilan para mas maging masinsin pa yung pagsasaliksik, ay yun lang ang gagawin. Nakipag-ugnayan na rin ang COMELEC sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC at sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para mamonitor ang mga electronic wallet account na maaaring magamit din sa pamimili ng boto. Kapag halimbawa ikaw ay isang tao na nagdeposito isang araw bago mag-eleksyon at nandun sa campaign period, halimbawa 20 tao ang pinadalhan mo, first time kang nagpadala, pagkatapos 2,000 pa, walang butal man lang, you will be presumed to be engaged in vote buying. Kanina nagsagawa ng command conference ang COMELEC, PNP, AFP at Philippine Coast Guard sa Campo Crame para plantsahin ang preparasyon sa halalan. Kasamang tinalakay ang printing ng mga balota at ang pagdi-deliver nito at iba pang paraphernalia sa iba't ibang lugar sa bansa.
Pinag-usapan din ang seguridad na ilalatag sa 27 barangay na nasa red areas of concern na matatagpuan sa Maguindanao, North Cotabato, Basilan at Sulu. Ang isang barangay inalalagay sa category red pagka may presence ng ganyan at merong mga history of election-related incidents ng mga previous elections at kasama na rin yung intense political rivalry. Maaari pa raw itong madagdagan o mabawasan, depende sa magiging resulta ng paghahain ng Certificate of Candidacy simula Agosto 28 hanggang Setyembre 2. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Gagamitin na rin ng Philippine National Police o PNP ang mga body-worn camera sa barangay at sangguniang kabataan election sa Oktubre. Sinabi ni PNP-PIO Chief Police Brigadier General Red Maranan, kulang kasi ang mga body cam ng PNP na nasa 2,700 lang, kaya ito na rin ang gagamitin nila sa ipakakalat sa mga checkpoint bago ang BSKE elections. Magsisilbi ring proteksyon ang mga body cam hindi lang sa ilang tiwaling pulis, kundi maging proteksyon ng mga pulis laban sa mga maling aligasyon habang isinasagawa ang checkpoints. Sa kabilang dako, sinabi rin ni Maranan na pwede pa rin namang gumamit ang mga pulis ng video cam ng kanilang cellphone dahil pinapayagan niya ito ng korte. Samantala, binugbog hanggang sa mabulag, nabungi at hindi pa pinasweldo ng 7 taon ang isang kasambahay sa Mindoro. Ito ang ibinunyag ng kasambahay na si Elvi Vergara sa kanyang pagharap sa investigasyon ng Senado. Pero ang mga inaakusahang amo nito, hindi sumipot. Si Mean Corvera para sa report. Mean? Ricky, dismayado nga ang mga senador dahil sa kabila ng umiiral na kasambahay law, may mga biktima pa rin ng pang-aabuso. Kanina humarap sa pagdinig ng Senado ang isa na namang biktima na nabulag ang kanyang 2 mata matapos suntukin ng kanyang amo. Sa doktor, Nabulag na ang 2 mata at malabo na ang tsansang makakita, nabungi ang mga ngipin at minartilyo pa ang maselang bahagi ng kanyang katawan. Yan ang sinapit ng kasambahay na si Elvi Vergara matapos bugbugin ng kanyang amo sa Mamburao Occidental, Mindoro. Sa pagdinig ng Senate Committee on Justice, sinabi ng mga doktor na sumuri kay Vergara na matindi ang tinamong trauma ng mata ni Nanay Elvira, kaya halos lumubog ito. Yung right, sir, poor prognosis po kasi madami siyang problem, sir, from the front pati yung likod ng mata. So, madami po siyang kailangan gawin, but actually, sir, we explained din to the patient na poor prognosis na po talaga. Poor prognosis. Maliit na lang po yung chance na makakita siya. Ganun? Ang initial na plan po namin to the patient, Your Honor, is first to remove the cataract, no? May cataract po kasi siya. Then, it's a staged procedure. We will re-evaluate after the surgery, Your Honor, kung kakayanin ng mata niya. We cannot do severe, Your Honor, kasi ang problem po natin, Your Honor, with the cornea, no? Maga na din talaga siya. So, yung mismong parang kristal ng mata niya, magang-maga din siya. So, dinadahan-dahan namin. Hindi rin pantay ang cheekbones ni Nanay Elvi na bahagyang lumubog ang kaliwang bahagi at tumabingi ang kanyang ilong. Ayon sa mga doktor, marami pa ring tinamong sugat sa katawan si Nanay Elvi. Sa salaysay nito, madalas kapag nagkakamali siya, sinusuntok siya at inuuntog sa pader. Yung una po, nung start ko po, nung nagtrabaho ako doon, 2017, August 7 yun. Nung una po, pagpasok ko doon, kabait-bait po sa akin. Nung huli na po, nung nagkukunting mali lang po, nung 2020, sinasaktan na po ako. Kunting mali lang po, sinasaktan na po ako doon. Ang ginagawa po sa akin, itong tainga ko, suntok ng suntok po sa akin. Tapos po, yung pag konting mali po, yun, tuloy na tuloy po yung nananakit sa akin. Tinatagyakan, hinahampas. Tapos po, inuuntog sa freezer. Po? Sa freezer po, nakahigang freezer. Inuuntog po yung ulo ko sa CR. Tapos sa mga dingding, kahit saan po. Sino unang nanuntok? Yung babae, lalaki? Yung pong babae. May pagkakataon pa niya na isinabit siya sa sabitan ng mga karne tulad ng ibinebenta sa palengke. Yung mga ngipin po, doon sa kanilang kamay din po, Opo. nangyari po yan. Opo, sa babae po.
Tapos ang nabasa ko, sinabit kayo doon sa sabitan ng karne. Opo, totoo po yun. Bakit magkakarne ba ho sila? May freezer? Ano ba hong meron sila? Mayroon- Pahanap buhay nila? O, nakakatay po sila ng baboy. Hindi siya makapagsumbong sa kanyang kamag-anak dahil kinumpiska ang kanyang cellphone. Pinasweldo ba ho kayo? Hindi po, buwat nung nag-start po ako doon. Kahit piso? Wala po. Ilang taon kayo nagtrabaho na walang sweldo? Para pong 7 taon na po. 7 taon walang sweldo? Opo. Opo. Oo. May mga balita pa na pinaguhubad kayo, pinagsasayaw. Opo, totoo po yun. Noong 2021, nakatakas siya sa bahay ng kanyang amo, pero nang humingi siya ng tulong sa barangay, sa halip na tulungan, isinauli pa siya ng kapitan sa kanyang amo. Sinundo po ako ng amo ko lalaki. Sumama ka? Opo. Sabi, ihatid daw po ako sa sakayan ng papuntang Mindoro. Uuwi ka na sana, pinapauwi ka, hindi ka hinatid. Hindi po, dinala po ako sa tindahan ulit. Kinulong ka. Opo, yun. Buhat nung pong galing ako sa barangay, hindi na po ako pinapalabas. Itinanggi ito ng kapitan ng barangay na si Jimmy Patal, dahilan kaya nag-init ang ulo ng mga senador sa kapitan ng barangay. Alam mo, napakasinungaling mo. Gusto mo, ilay detector test ka namin, payag ka. Sige, pag lumitaw na ikaw ay nagsinungaling sa lie detector test, kukulong ka agad namin dyan sa baba. So we might go. Pakibukas yung mic. Alam mo, Chairman, kung nasa matinong pag-iisip ka, kung tama ka, patas ka, the first thing you should have done is pa-check siya sa doktor, tawagan mo si HR, tawagan mo PNP, sabihin na meron dito mukhang kawawa na kasambahay at tumakbo sa kanyang amo, ang kanyang reklamo ay sinasaktan siya, etc. Yun dapat ginawa mo. Ang ginawa mo, sinurrender mo siya ulit sa amo, napakawalang hiya mo. Paano nalaman ni Mr. Ruiz na doon si Aling Elvis sa Barangay Hall? Sinusundan na daw po yung pala ng kanyang amo at nakatakas nga daw po. Di ba automatic yon pagka sa barangay tatanungin mo yung dalawang partido? Di ba ano po yan? Yan ang SOP? Ay yun po lang sir talaga naging pangyayari po sa barangay. Parang sinasabi mong hindi mo ginawa yung trabaho mo. Ginawa ko po sir dahil... Hindi mo kinausap. Di ba ang trabaho ng chairman, pakinggan mo yung dalawang partido? Wala nga po sinasabi si Nana LB. Hindi mo nga tinanong. Tinanong mo ba? Matapos ang tangkang pagtakas, dinala si Vergara sa kanyang amo sa isa sa mga anak nito sa Batangas at doon nakiusap siya sa kasambahay na tulungan siyang makontak ang kanyang mga kamag-anak. Hindi naman sumipot sa pagdinig ang mga employer ng biktima na sina Pablo Ruiz, asawa nitong si Franz at mga anak na sina Jerry at Danica. Sa halip, nagpadala sila ng sulat sa Senado na hindi makakasipot dahil umano sa kanilang medical condition na hindi tinanggap ng mga senador. So this is just a piece of paper. And this will not start. Senator Estrada. So Mr. Chair, I move that we subpoena the family of Jerry Ruiz, Jerry Ruiz, the wife, Franz Ruiz, and the 2 children. Ricky, naprubahan ng Senado na maipasapina para sa susunod na pagdinig ang employer nitong si Nanay Elvira. Sa ngayon, sasagutin ng mga senador ang lahat ng gastusin sa kanyang pagpapagamot. Hiniling rin nila na mailipat ito sa Philippine General Hospital para masuri ng mga espesyalista. Sa ngayon, isa sa nakikitang paraan ng mga mambabatas ay paamyandahan ang umiiral na batas laban sa, para sa kasambahay para higpitan pa ang parusa laban sa mga abusadong mga amo. Balik sa iyo, Ricky. Mean, sa dinami-dami ng nakaharap ni LV na mga senador, bukod sa kanilang pag-ako nga sa medical expenses ni LV, meron pa ba silang ibang konkretong tulong na inalok naman sa pamilya ni LV? Ang Senado daw mismo ang magpupursige ng kaso laban dun sa kanyang employer. Dati nang inimbestigahan ng Senate Committee on Labor yung isang kaso ng pang-aabuso ng amo sa isang katulong kung saan ito ay nahatulan at yan ay pinaboran din ng Korte Suprema. Maraming salamat, Mean Corvera.
Walang napiga ang Senado sa mga bodyguard ni Cagayan Mayor Brian Del Chan na pangunahing sospek sa pagpatay kay Vice Mayor Romel Alameda noong February 19 sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senate Committee on Public Order, tumanggi ang 3 sa mga bodyguards ni Chan na sumailalim sa lie detector test. Ngayon sana sasailalim sa lie detector test sa Senado sina Dennis de Guzman, Freddy Molina at Romel Paltao pero bigla silang umurong dahil sa advice umano ng abogado ng alkalde. Ang 3 bodyguards ay kapwa inaakusahang nasa likod umano ng pagpatay kay Vice Mayor Alameda. Inimbitahan rin ng Senado ang Globe Telecom para sana makuha ang detalye ng content data tulad ng text messages ng telepono ni Mayor Chan, pero ayon sa telecom company, wala silang kapasidad para i-restore o i-save ang mga text messages. Ang maaari lang daw nilang maibigay ay traffic data tulad ng call logs, kung anong oras at sino ang tinawagan at ang lokasyon ng telepono nang mangyari ang krimen batay sa satellite data. Una nang humingi ng tulong ang PNP sa Senado para sana makuha ang detalye ng mga phone conversations para matukoy ang detalye ng pagpatay kay Alameda. Sa iba pang balita, muling ipinakita ng puganteng inmate na si Michael Cataroha sa mga senador kung paano niya ginawa ang pagtakas mula sa kulungan. Pero ang mga senador duda sa paraan ng pagpuga ni Cataroha. May live report si Moira Encina. Moira? Ricky, humarap ngayong araw sa mga senador ang tumakas na bilibid inmate na si Michael Cataroha na una nang inakalang pinatay at itinapon ng bangkay sa septic tank sa kulungan. Isinaysay at ipinakita ni Cataroha sa mga senador kung papaano siya nakapuga ng bilibid sakay ng truck ng basura. Ilang segundo lamang ang inabot para makasabit at makagapang ang PDL na si Michael Cataroha sa truck ng basura na sinakyan nito para makatakas ng New Bilibid Prison noong July 7 ng bandang 9 ng umaga. Sa reenactment ng kanyang pagtakas sa mga senador, ipinakita ni Cataroha kung paano niya sinabayan at sinamantala ang pagdaan ng isang L300 vans tapat ng garbage truck para makapasok sa ilalim nito nang walang nakakakita. Sinabi ni Cataroha na sa chassis truck siya umiga sa buong panahon ng biyahe hanggang siya bumaba sa bahagi ng C6. Sa Senate hearing, tinag ni Cataroha na isang linggo niya pinag-aralan kung paano siya tatakas. Ayon kay Cataroha, marami na siyang kwento na narinig sa bilibid na tumakas ng mga preso. Balikan ko yung unang nabanggit ko kanina. Marami na narinig na istorya na tumakas dati, nakabalik, yung iba namatay. Sabi mo, doon ka lumakas yung loob mo, gayahin mo kaya ito. Naisipan niya na tumakas dahil siya ay nainip sa loob ng piitan at walang dumadalaw na kamag-anak. Meron ka nag-utos sa'yo para tumakas ka? Wala po. Kung saan loob ka lang tumakas? Opo. Bakit ka naman tumakas? Walang mo yan po. Ha? Walang mo yan po. Wala akong dalaw. Niliwanag din ng PDL na hindi totoo ang unyang salaysay sa mga pulis na nakahuli sa kanya na siya ay sumabay sa mga bisita sa kulungan para makalabas at sa EDSA siya sumakay puntang Kainta. Malayo ang EDSA sa C6? Oo po kay. So hindi totoo yung EDSA? Hindi po. Ay, yung nagsinungaling ka sa kapulisan? Opo. Abi, kaso rin yun. Alam mo? So ano totoo? Sumakay ka, bumaba ka sa C6. Pagbaba mo ng C6, yung po walang lakad, pawin po at po. Humingi naman ng paumanhin si Cataroha sa Bucor at mga kapwa niya preso dahil sa malaking kahiyan sa kawanihan at apektado ang pribilehiyo ng ibang PDLs bunsod ng ginawa niya. Gumawa ka ng kasaysayan dito. Alam mo, tumakas ka sa pati ako, hindi ako makapaniwala sa ginawa mo. Yung sabi ng pangkat sa ginawa mo. Yan po sila kakayan. Ha? Yan po sila kakayan. Hiniwala naman si Bucor Director General Igor Catapang Jr. na nakatakas talaga si Cataroha sa pamamagitan ng pagsabit sa truck pero marami pa silang gustong linawin. Pamilyaraan niyang PDL sa parte ng sakyan dahil dating pahinante ng garbage truck si Cataroha. We will turn this unfortunate incident to a better opportunity for us to better manage the Bucor and yung health, and then of course safety and security of the PDLs are further protected, no?
So makakita kayo ng malaking pagbabago ngayon. Hindi naman nasapatan Senate Committee on Justice and Human Rights Committee Chairperson Senator Francis Tolentino sa paliwanag ng PDL kung paano siya nakalabas ng kulungan. Isa sa malaking kwestiyon sa mga Senado at Bucor ay kung paano hindi nakita si Cataroha ng 2 Bucor personnel na nagsiyasat sa ilalim ng truck gamit ang inspection mirrors. Sa reenactment kasi ay kita sa mga salamin na mga nag-inspeksyon na nasa ilalim ng truck si Cataroha. Kita naman yan. Nakita nyo lahat. So marami pang katanungan, sinabi nga ni Michael Mahiwaga. So marami pang katanungan sasagutin. Nire-review na rin ng binuong Board of Inquiry ng Bucor ang CCTV ng araw ng tumakas ang inmate na ipipresenta sa hearing ng Senado. Ricky, aabot ng 2 linggo bago ilabas ng binuong Board of Inquiry ng Bucor ang resulta ng inisyal na investigasyon nito sa insidente. Hihintayin naman ng Senado ang nasabing report ng BOI. Samantala, nirelieve na sa pwesto ang 10 hanggang 15 gwardya ng Bucor dahil nga sa pagkakatakas ni Cataroha. Hindi pa namamasabi ng kawanihan kung may kasabwat bang mga tauhan o opisyal ang PDL kaya ito nakapuga ng bilibid. Balik sa inyo, Ricky. Maraming salamat, Moira Encina, nag-uulat ng live mula sa Manila City. 2 pulis mula sa 6 na tauhan ang Navotas PNP ang kinontempt sa Senado. Ito ay dahil sa pagsisinungaling sa kaso ng pagpatay sa menor de edad na si Jimboy o Jemboy Baltazar. Si Mean Corvera para sa report. Ipinakontempt ng mga senador ang 2 sa mga tauhan ng Navotas PNP dahil sa pagsisinungaling sa kaso ng pagpatay sa menor de edad na si Jemboy Baltazar sa Navotas. Kabilang sa mga ipinakontempt sina Police Staff Sergeant Jerry Maliban ang sinasabing unang nagpaputok ng baril at si Police Captain Mark Carpio ang team leader ng operasyon. Humarap kanina sa pagdinig ng Committee on Public Order ang 6 na tauhan ng Navotas PNP na idinadawit sa pagpatay kay Baltazar. Sa investigasyon, ginisa ng mga senador bakit pinaulanan ng bala si Jemboy na noon ay nasa bangka. So paano nagpunta sa tubig si Jimboy, si Saloboy lang pinakita niya, tapos sabi mo kamukha ni Jimboy si Saloboy, si Jimboy yung suspect nyo. Nakalito ka, Colonel ka ba, Captain? Saloboy, tapos Jimboy. Sabi mo, hindi nakita si Jimboy, si Saloboy lang. Tapos sabi mo, si Jimboy at saka yung suspect nyo, si Bolivar, magpamukha. Pero uminit ang diskusyon matapos maguluhan ang mga miyembro ng komite sa pahayag ng team leader ng grupo. Noong una, sinabi ni Carpio na mayroon silang intelligence report na nasa lugar sa Navotas ang murder suspect na pinaghahanap nila na si Reynaldo Bolivar at napagkamalan lamang si Baltazar dahil magkamukha raw ito. Itinuro din ni Carpio si Maliban na unang nagpaputok sa tubig nang tumalon si Jemboy. Pero sa bandang huli ng pagdinig, iba na ang sinasabi ni Carpio at ang kanyang iginiigit ay hindi niya nakitang tumalon si Jemboy sa bangka. Sinabi pa ni Carpio sa mga senador na si Sunny Boy na kasama ni Baltazar sa bangka ang nagsabi lang sa kanila na tumalon si Jemboy sa tubig. Sabi mo, kasi sabi mo, alam mo si Bolivar. Tapos ngayon, kanina, nabataan niya itong si Jimboy. Kaya nga pinagtamala niya, mistaken identity. Ngayon sabi mo, hindi mo nakita si Jimboy. Ang kita ni Saloboy. Ito mo kami. Ikaw lang nito, hindi kami. Yes po, Your Honor. Yung nakita po sa bangka po ay si Sunny Boy po. Bakit mukha sila? Ito sa way, kamukha sila. So ngayon, wala si Jimboy sa picture. Saan si Jimboy? Saan galing yun? Galing sa langit? Nahulog sa tubig? Hindi ko po talaga nakita may tumalon po sa bangka, Your Honor. Nang tanungin ni Senador Ronald Bato de la Rosa si Maliban, bakit ito nagpaputok? Iginit nito ang kanyang right against self-incrimination. Dahil dito naghain ng motion ng mga senador para maipakontempt ang 2 pulis. Kaya, tinanong kita, sabi ng team leader mo, nagpaputok ka sa tubig. Marami, nasa piskal na po yung kaso, Your Honor. So what? So what yung napiskal ng kaso nyo? Gusto mo naghinto ang investigasyon ng komite na ito? Dahil may kaso na kayo ginagawa? Nobody can stop our investigation. Tayo mo ng Supreme Court dyan. Hindi pwede gawin yung panangga, yung
sa kaso na nakapile, yung subjudice role na yan, hindi na pwede makapigto sa committee hearing na ginagawa ng Senado. Ikukulong ang dalawa sa tanggapan ng Senate Sergeant at Arms at hindi makakalaya hanggat hindi nagsasabi ng katotohanan. Kinasuhan na ng administratibo ang mga pulis sa dawit sa pagpatay kay Baltasar at maaring maharap sa mga kasong paglabag sa PNP operating procedures. May Ancor Vera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Sa iba pang balita, maging ang mga senador nalungkot sa pagpanaw ni Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople. Para sa mga mambabatas, malaking kawalan para sa bansa at mga tinutulungang OFWs ang kanyang pagpanaw. Si Mian Corvera para sa balita. Nagpaabot ng pakikiramay ang mga senador sa pagpanaw ni Secretary Susan Toots Ople ng Department of Migrant Workers. Sa sesyon ngayong hapon, sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na isa itong malungkot na araw para sa mga manggagawa at mga overseas Filipino workers. Inilarawan pa ni Zubiri si Ople bilang isang dedicated public servant na may malaking puso para sa mga kababayan, lalo na ang mga biktima ng pang-aabuso. Senator Tolentino had said, today is a sad day for all our laborers and OFWs on the death of a dear friend, not just to me but to the Filipino people, Secretary Toots Ople. She was a wonderful woman with a big heart for our OFWs. We pray for her family and we pray for the eternal peace and rest of her soul. Thank you, ladies and gentlemen. Session suspended. Inalala naman ni Senador Francis Escudero ang matapang na paglaban ni Ople laban sa labor exploitation at human trafficking. Malaking kawalan niya ito para sa libo-libong mga manggagawang Pinoy sa abroad. Bukod sa karapatan at kapakanan ng mga migrant workers, sinabi ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang mahalagang papel ni Ople sa pagtataguyod sa karapatan ng mga kababaihan at mga kabataan. She just lost 2 of his siblings, Mr. President, in less than a month. I have not heard of 3 siblings, Mr. President, na mayapa in a month or so. Nakakalungkot, Mr. President, and it's not just the loss of the entire province of Bulacan, but also of this nation. When we passed the Department of Migrant Workers. May Ancor Vera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Kinumpirma ni Commission on Elections Chairman Attorney George Erwin Garcia na nasa final stage na ang kanilang preparasyon para sa seguridad ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Kanina ay nagkaroon ng security briefing ang COMELEC, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard sa Camp Crame. Paglilinaw ng COMELEC Chairman, halos 100% na ang kanilang security preparation at natitira na lamang ay ang command conference sa unang linggo ng Setyembre. Habang ang training para sa magsisilbing electoral board ay ikakasa sa 2nd linggo ng Setyembre.